Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sobrang miss namin ang isa't isa na halos di na naghiwalay ang katawan namin at parang ayaw na rin bunutin ang dapat bunutin ni Ernie. I miss this so much, sabi ko sa kanya nung nakahiga na ako sa kama habang may ginagawa siya sa akin. Your slender legs, napapikit ito ng nagpaputok ng bulkan, bumagsak ito sa harapan ko. Di ko na inabala, pang-alalahanin siya na nabibigatan ako dahil sa sobrang pananabik ko sa kanya. Pawis na pawis kaming dalawa nang magkatabi kaming nakahiga sa kama. I miss you, sabi ko sa kanya nung tumagilid ako at dumantay sa kanya habang tinutuka ko ito sa leeg at pinagpapala ng kamay ko ang bagay na yun. Lumingon ito at nakipagtukaan sa akin. I miss you too. I can't stop calling you, sabi nito at tumagilid ito at hinawakan ang kanyang nasa harapan at muli itong nagtrabaho. I'll leave it inside while we rest for a while, sabi nito sa akin at nagtukaan uli kaming dalawa bago natulog. Nagising ako bandang hapon na at pansin kong wala sa tabi ko si Ernie. Suot ang duster, bumaba ako sa sala, tinignan baka nandun siya o di kaya sa kusina. Pero wala ito. Umakyat ulit ako sa taas at kinuha ang phone ko at nakita kong may unread message akong galing sa kanya. Sorry, I left without telling you. Nag-reply na lang ako sa kanya na okay lang yun at matapos nun, naglipit na ako ng bedsheet namin at sinalang ko ito sa washing machine. At naglinis namin ako ng kwarto. Nakatanggap ako ng reply galing kay Ernie at nagyayang kumain daw kami sa bahay niya. At naghanda siya ng konti. Sure, pick me up, reply ko sa kanya. On my way lang ang nireply nito sa akin kaya nagmamadali akong pumasok ng banyo at naligo. Nagpabango ako at sinuot ang maganda at maising damit na binigay ni Ernie sa akin kanina. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at napangiti ako dahil saktong-sakto at bagay na bagay sa akin ang nabili ni Ernie. Tumunog ang phone ko at nakita ko ang pangalan ni Ernie. Hello, your ride is here, ma'am, sabi ni Ernie. Natiningnan ko ito sa bintana at nasa harap na pala ito ng bahay. I'm coming down, sabi ko. Napawaw ito sa suot kong damit nung nasa loob na ako ng kotse. Preparing for something fun tonight, Cecil? Nakangiting tanong ito sa akin. I'm hoping for that, Ernie. Nakangiti din sagot ko sa kanya. Pagdating namin sa bahay niya, nasa taas pa si Dave. Kaya tinawag niya ito at ilang minuto lang ay bumaba na rin ito. Hi guys, bati ito sa amin. Nakita ko naka-short lang ito at nakasando. Come on kid, we have a guest, sabi ni Ernie sa kanya na tumingin ito sa suot niya at sabi, what kid? Sabi uli ni Ernie. Na tumawa lang si Dave at sabing, alright, I go upstairs and change. Sabay talikod nito at akyat sa taas. Tinulungan ko si Ernie na ihanda ang pagkain sa lamesa. Maya-maya lang ay bumalik na si Dave na nakapantalon at polo ito. That's more like it, sabi ni Ernie sa kanya. Yeah. Ito lang ang kanyang reply at umupo sa upuan niya. My son here, Cecil, is one stubborn kid. I got that from you, Pop. Balik naman Dave sa kanya. Haha, I think you got that from your mom. Whatever that, nagtawa ng kaming tatlo. Let's eat, sabi ni Ernie sa amin at nagsimula na kaming kumain. Masarap ang hinanda ni Ernie. May vegetable salad, mashed potato, at lala akong natakam sa steak na hinanda nito. Na pang-American talaga ang dinner namin. May wine at tubig ding nakahanda na ngayon lang ako nakaka-experience ng ganitong dinner na walang kanin o Filipino dish na nakahanda. How's the steak, Cecil? Tanong ni Ernie sa akin. It tastes good, masarap. What it's again, masarap? Tanong ni Dave. Masarap means delicious, kid. Paliwanag ni Ernie sa kanya. Oh yeah, so Cecil, can you teach me some Filipino words like how are you? How do you do? You know? Those normal greetings and response. Sabi niyo, sure, I'll teach you. What? You don't trust your old man to teach you the language? Come on dad, an 8 years old has more skill than you when it comes to language.
Pero ni Dave sa kanya na natawa kami. My son is palabiraw, sometimes Cecil. Sabi ni Ernie sa akin na nagulat ako dahil ngayon lang ito gumamit ng salitang talaga. Come on please, no Filipino lingo. No offense, okay? Unless I learn the language. That is when you guys can speak it. Sabi ni Dave sa amin habang naghihiwa ito ng steak. When I find the time, Dave, I'll teach you how to speak Tagalog. Sabi ko sa kanya. Thanks, I appreciate that. Sagot nito. Now kid, where do you want to go first? Tanong ni Emily sa kanya. I'm planning of Boracay. A lot of my friends told me about the place, so I want to check it out. Sabi nito. Boracay it is, Cecil. Will you be available next weekend? Tanong ni Emily sa akin. Natumina ako sa kanya at kay Dave. Don't worry Cecil, I know. Sabi ni Dave sa akin na uminom ito ng wine at sumandal sa puwan nito. Tumingin ako kay Ernie at ngumiti ito sa akin. Yeah. Told him everything about us and our little escapades. Sabi nito. Don't worry Cecil, I'm not against on whatever you and Dad are doing as long as you make my old man happy and satisfied. I'm okay with it. Uminom muli ito ng wine at nilagay sa table ang baso nito. Thanks kid, sabi ni Ernie sa anak at humawak ito sa kamay ko at sabi, So, are you going to be available next weekend? Tanong uli nito sa akin. I don't know, Emily. Ito lang ang sagot ko. Don't worry about Cecil. Sabi nito, the kid and I need to spend more time anyway. Dagdag nito, yeah, old man. You owe me a lot of time. Natawa na lang ako sa conversation ng dalawa. Have you seen my pictures when I was in 20s, Cecil? Tanong ni Emily sa akin. No. Kid, get the album. Sabi nito kay Dave na mabilis itong umalis sa upuan niya at umakyat sa taas. Makalipas sa ilang minuto, bumalik ito na may dalang maliit na photo album. Here, look what my old man looks like in 20s, sabi ni Dave sa akin. Nang inabot nito ang album. What lang ang nasabi ko nang makita ko ang picture ni Ernie. Sabay nagtawa na ng mag-ama. Lumapit sa akin si Ernie at tumayo ito sa kaliwa ko habang si Dave naman ay nasa kanan ko. You guys are look alike, sabi ko sa kanila. Yeah, that's right. My son here looks like me. When I was in 20s, sabi ni Emily sa akin. No wonder mom didn't refuse when I asked her to be here with you. Sabi ni Dave sa kanya. Hey, it's not my fault. My genes are stronger than hers. Patty really hated you, Dad. Don't call her Patty. Sabay batok nito sa ulo ni Dave ng mahina. She said, you are like your father, so I say yeah. Habang tumitingin ako sa lumang litrato ni Emily ng kabataan nito, tuloy lang din sa pagkain ng dinner nila. Wow, nasabi ko nung nakita ko yung picture ni Dave na naka-swim trunks at maskulado ito. Haha, look at my picture. That's the reason why you are here, kids, sabi ni Emily namin ito sa pagkain si Dave at sabing, come on, old man, guess I'm eating here. Don't put pictures in my head. Nagtawanan na lang kami sa sinabi ni Dave. Sorry son, so how's your sister? Still working? Sagot nyo, is she still with that guy? Oh, Sam, I guess. I don't know, haven't heard about her for a while. Sabi nito, you don't have communication, Dave? Tanong ko. Not that much, only when she needs something, sagot nito. Matapos kami mag-dinner, naupo kami sa likod ng bahay at nag-serve ng dessert si Ernie. At may dala din itong isang bote ng wine. For an old man, you really pick a really nice place to rest in that, sabi ni Dave sa kanya. Sabay angan nito ng baso kay Ernie. Thanks kid. Wish your sister is here too. It's not too late, Dad. If you want her, you can always call her. Sabi nito sabay tayo nito at naglakad-lakad sa gilid ng pool. If it's okay with Patty, sigaw nito kay Dave. Good luck with that. Sagot naman ito. Bakit ganun, Ernie? Tanong ko sa kanya. About what? You can't get your daughter? Tanong ko sa kanya. Patty and I are divorced and we are already split everything from financials, properties, and those stuffs that are needed to be divided, sabi nito. And since we have 2 kids, she gave me Dave because in her own words, the boy looks like you and I don't want to see your falling face every day for the rest of my life. So, he is with me and Amanda is with her. Ganun pala yun.
Pati dalawang anak nyo, hinati din ninyo. Tig-isa kayo. Sabi ko kay Ernie at ang mga ulam. At ngumiti ito sa akin. My old man here, Cecil, is one cold dude, sabi ni Dave nang bumalik na ito sa upuan niya. He never fails to be there when I need him. Sabi ni Dave sa akin. Wow, good that. Good. Sagot ni Ernie. So how about you, Cecil? How many kids do you have? Tanong ni Dave sa akin. Tawag ni Ernie sa kanya dahil ayaw nito pag-usapan ang personal life ko. It's okay, Ernie. I only have one name. His name is Arthur. So the mighty King Arthur, sabi ni Dave. Cut it out, putol ni Ernie sa kanya. Sorry, I won't try any longer. Well, do you guys have any plans for tonight? Tanong nito sa amin. Na nagtingin na lang kami ni Ernie. Guess I guess it, sabi ni Dave sabay tawa. I'll excuse myself. Good night, folks. Pangalam nito at pumasok na sa loob ng kwarto. Naupo muna kami ni Ernie sa labas ng bahay habang umiinom ng wine at maya-maya ay umakbay na ito sa akin at tinila ako padikit sa kanya. Did you enjoy the dinner? Tanong nito sa akin. Yes, I like it, sagot ko. It will be like that here from now on since Dave is with me. I really miss the kid. Sabi nito habang nakatingin sa pool. You really love your kids, Ernie. I do, both of them. I hope Amanda is here too. Here too. So you can meet her. Sabi nito, how old is she, Ernie? Tanong ko, she is going to be 16 2 months from now. So I really need to travel back to the States for that event. Sabi nito, kasi yun yung taon na magdidibo ang batang babae sa States. I hope she is okay. Ang nasabi ko na lang, dahil nagdrama na ito. Doon ako natulog ng gabi yun at sobrang comfortable na talaga ako kay Ernie at di na ako naiilang, di kagaya noon. Wala nang mali siya, wala nang anumang hiya sa amin, bagay na ikinatuwa ni Ernie. Siguro makailang beses kami nagtalik ng gabi nyo at siguro narinig kami ni Dave sa kwarto nito na sobrang lakas ng uga ng kama at sa mga bulungan naming dalawa. Don't worry about it, sabi ni Ernie sa akin nang matapos kaming magtalik. He is probably wearing his headphones and listening to his music. Oh, that's good because it's going to be awkward. Nakakahiya pag narinig niya tayo, sabi ko. Hahaha, don't worry about it. Don't worry about it, sabay tuka nito sa akin at himas sa aking harapan. Nakaidlip kami pareho. Matapos kami magtalik, nagising ako at nagmamadaling tumakbo sa banyo dahil naiihi ako. Are you okay? Tanong ni Ernie sa akin pagkalabas ko ng banyo. Umihi lang ako. Hahaha. Natawa din ito. I'm thirsty, sabi ko sa kanya. Do you want me to get you a glass of water? No, ako na. Do you have a bath soap? Tanong ko sa kanya. Oh sorry, I forgot to buy one, sabi nito. It's okay. I just going to wear your polo na lang, sabi ko sa kanya at sinuot ko to. I'll be back. Sabi ko sa kanya na nakita ko itong humiga umuli sa kama at humikap ito, parang bumalik ata sa pagtulog niya dahil di na ito gumalaw at nakapikit pa ang mga mata. Mahaba-haba din ang mga naman ang pulo ni Ernie na parang mini bathroom para sa akin. Nasakto lang tatakpan ang aking panloob. Pagkababa ko sa kusina, kumuha agad ako ng bote ng tubig sa loob ng ref at iniinom ito habang nasa nakabukas na ref. Sarap talaga matapos ko maubos ang isang maliit na bote. Oh, may cake pala, sabi ko nung makita ko ang box ng red ribbon sa baba, kaya para akong napatuwad para kunin ang box nang biglang may napansin akong taong nakatayo sa likuran ko. Oh God, sorry, I didn't know you are here, sabi ni Dave sa akin. Nung nakita niya akong nagulat sa kanya. You almost gave me a heart attack, sabi ko sa kanya, natawa pa ito. I remember about the cake that my old man forgot to take out every year, sabi nito na nung naimasmasan na ako, niyaya ko siyang kumain ng cake. That's the reason why I came downstairs. Matapos ko siyang bigyan ng cake, nagkwentuhan kami sa kusina habang kumakain ng cake. So Cecil, how did you meet my dad? Tanong nito sa akin. In the net, sagot ko. Hahaha, I never thought that could use the internet that way. Natatawang sabi nito. How's your life in the States, Dave? Tanong ko sa kanya.
It was good. Hey, about my dad, sabi nito na napansin kong papunta sa seryosong usapan. My dad is, pinutol ko siya, Dave, whatever we have in is simply for fun, sabi ko sa kanya. It was really just a silly thing that I started, sabi ko sa kanya. Nakita ko, nakikinig lang ito. What I mean, Cecil, is that my dad only sleep with one woman. What? Nagulat ako sa sinabi niya. You won't believe me if I tell you that my dad before you came only had one woman, and you know, oh, that was right. Patty, sabi niya. So you mean your dad never really have another woman? That old man is full of BS. Ang katawang sabi nito. Probably told you that he sleep with tons and tons of women. Yeah? Haha, don't believe that fool. He is loyal to mom, and that's what drove mom crazy. Why? Is that good that he is loyal? Well, Patty is one part woman and she loves to hang out with friends. Having friends means sharing something juicy. With that came out that Patty need more than Dad couldn't handle. Kwento nito, wish Dad busy with the business and coming home all tired and rubbed from long day in the office. Couldn't meet with Patty quota, so ended being with someone who can give her what she wants. Sabi ni Dave na parang tinatamaan ako sa sinabi nito. Parang kami lang ni Adolfo ang pinagdaanan ni Emmy na nangaliwa ang misis dahil kulang sa attention sa kama. Napaisip tuloy ako at di na ako narinig ang iba pang sinasabi ni Dave sa akin. Naisip ko si Adolfo, ang anak namin, ang buhay naming mag-asawa, ang relasyon namin. Cecil, hey, are you okay? Tanong ni Dave sa akin na hinawakan na ako nito sa balikat at niyugyog ng mahina. Dahilan parang tanggal ang isang butones sa harap ng pulong suot ko. I'm sorry, sabi nito nang makita nito ang bagay na yon. No, it's okay. I'm sorry too, sabi ko sa kanya. Natahimik kami ng sandali. So that's the sorry, sabi ni Dave sa akin. Sabay ligpit ng plato nito at nilagay sa sink. I'm sorry Dave, sabi ko sa kanya. For what? Tanong nito habang nakatayo lang ito at malapit sa sink. You mean, haha, I love my dad. His happiness is my happiness also. Sabi nito, sabay lakad nito. Good night, Cecil. At narinig ko itong umakyat sa taas. Matapos hugasan ng platong ginamit namin ni Dave kanina, bumalik na ako sa kwarto ni Ernie at kita kong tulog na ito. Umupo ako sa gilid at ginising ito. Ernie, wake up. Gising ko sa kanyang WhatsApp. Tanong nito. Nagumulong ito para matihaya at ipinatong ang braso nito sa hita ko. I need to go home, sabi ko sa kanya. What? It is morning already, tanong nito. Not yet, but I need to go home, Emmy. Sabi ko sa kanya. Alright, let me get dressed and I'll drop you off, sabi nito at tumayo ito sa kama at pumasok ito sa banyo. Matapos kami magbihis, sumakay na kami ng kotse niya at hinatid niya ako sa bahay. Hey! Ilang sandali pa ay hinatid ako papasok sa bahay. Are you going to be okay? It's my house, Emmy. I'm safe here. Pasiguro ko sa kanya. Alright, if you need some company, I can stay till morning. Sabi nito, niyakap ako at hinila para mapayo ko ito at tinuka ako sa labi. I'm going to be fine, alright. I'm going home. Then get some rest, okay? Okay, ingat sa pagmamaneho, ha? I will. Umalik lang ito sa labi ko at umalis na ito. Umakyat ako sa kwarto namin mag-asawa at nahiga sa kama. Habang iniisip ang sinabi ni Dave kanina sa kusina. Ganun pala ang nangyari kay Ernie na ngayon ay ginagawa ko sa asawa ko. Naiiyak ako habang iniisip ang sitwasyong pinasukan ko at napahawak sa kama. Tumulo lalo ang luha ko nang maramdaman ang kama naming sinira ang sagrado at pribadong lugar na ito na para lang dapat sa amin mag-asawa. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.